Good morning po sa ating lahat. Praise God. Okay lang po ba yung sound? Praise the Lord. So, bago ko po ihayag ang kanyang banal na salita, samahan po ninyo ako sa maikling panalangin. Tunay nga po, God, dakila ka at makapangyarihan na patuloy na kumikilos sa buhay ng bawat isa. Salamat, O Diyos, sa buhay po ng aking mga kapatid, Lord, na makikinig ng iyong banal na salita. Dalangin ko, O God, na patuloy na mangusap ka, buksan mo ang kanilang espiritual na pangunawa. Banal na Espiritu, salamat din po sa inyong presensya, sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. So, nakahanda na po ba tayo sa kanyang salita? Sa umagang ito, mga kapatid, ang atin pong pag-aaralan ay tungkol po sa kwento po in the Old Testament na kung saan ang hari po doon ay si King Asa. So, sabi po rito sa kanyang salita, it is in 2 Chronicles, yan po yung text po natin. 2 Chronicles chapter 16, start po tayo sa verses 3 and 4 po muna. Okay, so yung topic po natin this morning, it is about rely upon God. No, rely upon God. Pwede po ba yung English version na lang po tayo? Okay? Rely upon God. So, sabi po dito, mga kapatid, ang kwento po kasi during that time, si King Asa, okay, siya po ay hari ng southern part of Israel. Kasi during that time, nahati po kasi ang Israel. Nagkaroon po siya ng northern part king and southern part king. So si King Asa po ay hari ng southern part. At ang hari naman po ng northern part, it is si King Baasha. So dalawang hari, King Asa and King Baasha. At ngayon po magkaaway po, nagkaroon ng away itong northern part and southern part. So, ang sabi po dyan, okay, start natin sa 2 Chronicles 16 verse 3. Let there be a treaty between me and you, he said, as there was between my father and your father. See, I am sending you silver and gold. Now, break your treaty with Baasha, king of Israel, so he will withdraw from me. Sabi ko nga, iisang bansa sila noon, pero magkaaway ang northern and southern. So, itong, okay. And then sabi diyan, Ben-Hadad agreed with King Asa and sent the commanders of his forces against the towns of Israel. They conquered Eion, Dan, Abel-Maim, and all the store cities of Naphtali. Okay. Kasi si Ben-Hadad during that time ay kaibigan po siya ng northern part na si King Baasha. Ay magkaaway si King Asa at saka si King Baasha. So ang ginawa po ni King Asa, ayan, sinuhulan po niya si King Ben-Hadad. No, na sabi doon, sa nabasa po natin kanina, no, padadalhan kita ng mga silver, sabi po diyan. At ang gagawin mo, you're going to, kung friend mo si King Baasha, no, putulin mo yung pakikipagkaibigan kay King Baasha. So yun po yung sabi ni King Asa kay Ben-Hadad. Okay. And then, jump to verses 7 and 8. Doon po sa 2 Chronicles. 7 and 8. Basahin po muna natin ang 7 and 8. Sabi diyan. At that time, Hanani the seer came to Asa, king of Judah, and said to him, because you relied on the king of Aram and not on the Lord your God, the army of the king of Aram has escaped from your hand. Verse 8. Were not the Cushites and Libyans a mighty army with great numbers of chariots and horsemen? Yet, when you relied on the Lord, He delivered them into your hand. O, ito po. Actually po, si Hanani, he is a prophet. Propeta po siya. Si King Asa, dati-rati may mga kaaway naman siya. Pero ang nangyayari po, nananalo siya kasi nagtitiwala siya sa Diyos. Pero this time, parang nawalan po ng tiwala si King Asa sa Diyos. Kaya nga, humingi siya ng tulong kay King Aram. King ng Aram na walang iba po kundi si Ben-Hadad.
Na sabi doon, nagpadala siya ng mga silver, no? Para lamang po maging kakampi niya. So ganun po yung senaryo dito. Magkalaban yung dalawang bansa, ang bansang Israel. The northern and the southern. So makikita po natin dito mga kapatid, na si King Asa, nung siya ay nag-rely sa Panginoon, natalo niya yung mga kaaway. Pero this time, sabi po ni Hanani, na isang propeta, na bakit hindi ka na nagtitiwala ngayon sa Diyos? Dahil humihingi ka ng tulong sa ibang hari. So ito po yung senaryo ngayon. Nung nagtitiwala si King Asa sa Diyos, panalo po siya. Pero ngayon, at hindi na siya nagtitiwala, ayan, ang mangyayari po sa kanya ay matatalo sa labanan. So sinabihan po siya ng propeta. So alam po ninyo mga kapatid, tunay po. Dahil kung maging tayo, kung ang buhay po natin ay nakarely sa Panginoon. Kaya nga sabi natin kanina, ang topic natin ngayon is rely upon God. No? Pag rely means, ang ibig sabihin po ng rely, depend. Without Him, you cannot do anything. Pag wala po ang Diyos sa buhay natin, wala po tayong magagawa. So what we need is to depend on God. Pero si King Asa, hindi na po nag-depend sa Panginoon, kundi nandun na nag-depend na lang po siya sa tao. So yun po yung pagkakaiba. So nagpapatunay lamang po na sa mundong ito, ang buhay natin, ano man ang sitwasyon, ano man ang kalagayan, ano man ang nangyayari, ang maaasahan lamang po natin mga kapatid, ay ang Diyos na lumalang ng langit at lupa. Ang Diyos na makapangyarihan. Kaya alam ko po na ang bawat isa sa atin, iba't iba ang sitwasyon po natin. Pero napakaganda po mga kapatid, na sa buhay natin, mag-depend po tayo sa Panginoon. Mag-rely po tayo sa Panginoon. Upang sa ganoon, anuman ang sitwasyon na mangyayari sa buhay natin, alam natin na at the end po, tayo po ay mananalo, tayo po ay pagpapalain ng Panginoon. Si King Asa, hindi po siya totally na nagtiwala sa Diyos. Kaya nung siya po ay nagtiwala na sa tao, no, natalo po actually si King Asa. May nangyari sa kanya, no? Mamaya titingnan po natin kung ano ang nangyari kay King Asa. Okay. So, sabi natin, rely upon God. Ang tanong, how do we rely on God? Yun po yung katanungan. Paano ba natin masasabi na ikaw at ako ay nagtitiwala sa Diyos? Ano ba ang mga dapat nating gawin upang sa ganon ay maipakita po natin sa buhay natin na totally na tayo ay nakadepend sa Panginoon? So, tingnan po natin sa kanyang salita. How do we rely on God? Sabi po sa Matthew 6 verse 33, alam po ninyo, maganda pong i-memorize itong word of God na ito. And Matthew chapter 6 verse 33, nang sabi doon, but seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you as well. So, ibig sabihin, pag ang buhay po natin, hahanapin natin ang Diyos ang mangunguna sa buhay po natin mga kapatid. Hahanapin ang Diyos at ang kanyang kabanalan. Sabi po diyan, anuman ang pangangailangan natin, ang Diyos po ay handang ibigay sa bawat isa sa atin. Alam ko po na tayo pong lahat ay may pangangailangan, di po ba? Hindi lamang po kayo, maging sa amin, tayo pong lahat. Meron po tayong pangangailangan. At ang sabi ng Panginoon, kung tayo po hahanapin po natin ng buong puso ang Panginoon, siya ang magiging number 1 ng buhay natin.
Kapatid, wala pong imposible sa Diyos. Ipagkakaloob po niya ang mga bagay-bagay na kailangan natin. No? Dahil ang Diyos po, alam niya ang pangangailangan mo, kapatid. Alam niya ang buhay mo. Alam niya ang sitwasyon mo. Alam niya ang nangyayari sa iyo. Ang nais lamang po ng Panginoon, ipakita po natin ang ating pagtitiwala sa Diyos. Salamat dahil sa pagkakataon na ito, alam ko po, ng bawat isa sa atin, inuna po natin ang Diyos sa umagang ito. Inuna natin na makinig sa Kanyang salita. Nagpapatunay lamang po na gusto po nating hanapin, pangunahin sa buhay natin ang Diyos na lumalang ng langit at lupa. At tunay po ang Kanyang pangako, mga kapatid, na kung totally po na ibibigay natin ang buhay natin, totally po na isosurrender natin ang buhay natin, hahayaan natin na siya po ang maging driver ng buhay natin. Kapatid, ipagkakaloob ng Lord ang ating mga naisin, ang pangangailangan ng bawat isa sa atin. Gusto ng Diyos na makita sa atin na tunay nga na tayo ay nakadepend sa Kanya, na tayo ay nakarely sa Panginoon. Another verse na titingnan po natin, it is in Proverbs 3 verses 5 to 6. Okay. So, diyan sa Matthew 6:33, by seeking God, yun, hanapin ang Diyos. Dito naman sa Proverbs chapter 3 verses 5 to 6, sabi diyan, trust in the Lord with all your heart, and lean not on your own understanding. In all your ways, submit to Him, and He will make your paths straight. Praise God! So dito makikita po natin, mga kapatid, na ang gagawin po natin is that by trusting God, ibig sabihin, magtiwala tayo sa Diyos. Pagtitiwala. Ang nais pong makita ng Panginoon, yung lubusan din po nating pagtitiwala sa Kanya. Pag sinabing tiwala sa Diyos, dapat po 100% ang ibigay nating tiwala sa Diyos. Dahil ni kailanman ang Diyos, hindi Kanya iiwanan, kapatid. Patuloy Kanyang gagabayan, tutulungan sa lahat ng laban mo sa mundong ito. Sa lahat ng challenges, marami pong challenges sa buhay, di po ba? Maraming mga laban sa buhay. Every day, paggising natin sa umaga, nakikipaglaban po tayo sa mundong ito. Pero alam po ninyo, kahit na nakikipaglaban po tayo sa mundong ito, maraming mga challenges, maraming mga testing trials sa buhay natin. Pagkasama ang Diyos, pagkakampi ang Diyos, kapatid, magwawagi po tayo sa anumang laban sa buhay. Ano ang gagawin? By trusting God. Magtiwala sa Diyos. So, trust in the Lord, sabi doon, with all your heart, buong puso, mga kapatid. Buong puso. So, dapat po yung puso po natin, maganda po ang laman ng puso po natin. Ang Panginoon ang ilagay sa puso. Hindi na po kung ano-ano yung inilalagay natin sa puso. Dapat, ang puso po natin, ang nandyan ay ang Panginoong Jesus. Kasi kung mahal natin ang Diyos, of course, siya po ang naghahari or nakatrono sa puso natin. Kaya, trust in the Lord with all your heart, buong puso po na tayo ay magtiwala sa Diyos. Huwag po tayong manangan sa ating pangunawa. Kasi ang pangunawa po ng tao ay makitid lamang. Pero ang pangunawa ng Diyos ay malawak. Naiintindihan ni Lord ang buhay, ang sitwasyon ng bawat isa sa atin. Ang nais lamang po ng Panginoon, ibigay po natin ang tiwala natin sa Kanya. Dahil ang sino man na nagtitiwala sa Diyos, hindi po niya pinababayaan, nandun po na tinutulungan ng Panginoon, ginagabayan ng Panginoon,
Kaya sabi po dyan, sa ating binasang verses kanina in Proverbs 3 verses 5 to 6, magtiwala sa Diyos at lahat po ng gagawin natin, plano natin sa buhay, ipagkatiwala po natin sa Kanya. Dahil kung tayo po ay nagtitiwala sa Diyos, pwede pong ayusin ng Panginoon ang mga dapat ayusin sa buhay mo, kapatid. No? Tiwala lamang po. Kung gusto mong maging maayos ang buhay, ipagkatiwala sa Panginoon. Dahil ang Diyos po, ang nais po niya, maging maayos po ang buhay ng bawat isa sa atin. Kaya kung hahayaan mo na siya po ang gagabay sa buhay mo, ang mag-aayos sa buhay mo, kapatid, of course, magiging maganda po ang buhay natin sa mundong ito. Magkakaroon po tayo ng pag-asa. Kaya tiwala po sa Diyos ang kailangan. 100% na tiwala sa Diyos, ibigay natin. Dahil ni kailanman, hindi ka iiwanan ng Diyos, kapatid. Hindi po siya katulad ng tao. Ang tao nagbabago. Pero ang Diyos po, He is the same yesterday, today, and forever. Magpahanggang wakas, hindi po nagbabago ang Diyos. Tatandaan mo yan, kapatid. Kaya kung napapakinggan mo na sinasabi ng Panginoon, mahal ka niya, na kung nagtitiwala ka sa Kanya, aayusin niya, babaguhin niya ang buhay, kahit na sabi ng mundo, sira na ang buhay mo, pero sa Panginoon, wala pong nasisirang buhay sa Panginoon, kundi nagiging maayos at matuwid ang buhay kung tayo po ay kakapit at lalapit sa Panginoon. Okay. Another po na gagawin natin para masabi natin na tayo po ay nagdidepend sa Panginoon or will rely on God. Sabi po doon sa Proverbs 16 verse 9. Okay. Proverbs 16 verse 9, sabi doon sa kanyang salita. Okay. And their hearts, humans plan their course, but the Lord establishes their steps. Sabi ko nga, marami pong plano ang bawat isa sa atin. Pero alam mo, kapatid, ano man ang plano mo, ano man yung naisin mo, ano man yung desire ng puso natin, nararapat lamang po na allow God's will, na siya pong maghari sa buhay. Alam po ninyo, hindi na po yung sarili nating kagustuhan. Hayaan po natin na tayo ay sumunod sa kagustuhan ng Diyos sa buhay natin. Paano po ba natin malalaman ang kagustuhan ng Diyos sa buhay natin? Kaya nga, kapatid, ikaw ay nakikinig sa kanyang banal na salita. Dahil ang salita ng Diyos, ito po ang naggagabay, nagsasabi kung ano po ang kagustuhan ni Lord sa buhay mo. Kaya sa mga salita ng Diyos na ating napapakinggan, nandun po sana na ipasamuhay natin. Yun po yung nais ng Panginoon. Kaya nga po, hindi na po yung sariling kagustuhan natin. Let God's will be done in our life. Sabi rin doon sa Psalm 37 verse 4. Another supporting verse po natin. And Psalm 37 verse 4, sabi po sa kanyang salita, okay, maganda rin pong memory verse po ang Psalm 37 verse 4. Sabi doon, delight yourself, in the Lord, and He will give you the desires of your heart. O, tingnan po ninyo. Take delight in the Lord. Ibig sabihin, pag ang buhay natin totally na surrender sa Panginoon, pag nalugod ang Diyos sa buhay natin, ay ibibigay niya ang naisin ng puso natin.
So maganda pala mga kapatid, no? Na sa Kanya tayo kakapit. Sa Kanya tayo kukuha ng favor, no? Sa Panginoon. Dahil kung malulugod ang Diyos sa buhay mo, kapatid, sa buhay ko, anuman ang naisin ng puso natin, God is able to give it. Dahil alam ko po, ang bawat isa sa atin, may naisin ang puso, kahit na tanungin mo yung katabi mo, ay, may desire ang puso niyan. Pero bago mo makamtan ang desires ng puso mo, kapatid, sabi po diyan, take delight in the Lord. No? Kuhanin natin, no, ang favor ni Lord. Dahil kung malulugod po ang Diyos sa buhay mo, kapatid, alam mo, makakamtan mo ang naisin ng puso mo. Kaya, hayaan po natin na ang Panginoon ang siyang kumilos sa buhay po ng bawat isa. Okay? Another is that by obeying God. Pagsunod sa Kanya. Joshua chapter 1 verses 8 to 9. Tingnan ulit natin. Kasi ang sarap pong magbasa ng Kanyang salita, na tunay nga po, makapangyarihan po ang salita ng Diyos. Kaya sabi po niya dyan sa Joshua 1 verses 8 to 9, keep this book of the law always on your lips. Ibig sabihin, the Word of God. Ang Biblia, it is the book of the law. Meditate on it day and night. Pag sinabi po nating meditate, ibig sabihin, iisipin mo. Kaysa naman yung problema, testing, trials, ang iniisip mo, kapatid, why not yung salita ng Diyos na napapakinggan mo? Kaya nga maganda po ang may mga memory verses, kasi yun yung isipin natin. Kasi sabi diyan, tingnan po ninyo, meditate on it day and night, so that you may be careful to do everything written in it, upang sa ganun po, nandun po na magagawa natin ang nakasulat sa salita ng Panginoon at ang Kanyang pangako. Tingnan po ninyo yung last sentence niya. Ang ganda ng pangako ng Lord. Then, you will be prosperous and successful. Di po ba nais ng bawat isa sa atin maging tagumpay sa mundong ito? O ang susi, sabi diyan, ang salita ng Diyos. Itago natin, isagawa natin. Meditate on it, sabi diyan. Gawin natin ang salita ng Panginoon, mag-obey tayo sa salita ng Panginoon. Ituloy po natin in verse 9. Sabi po diyan sa verse 9. Keep this book of the law always on your lips. Verse 9 po. So sabi diyan sa verse 9, have I not commanded you? Be strong and courageous. Do not be afraid. Do not be discouraged. For the Lord your God will be with you wherever you go. O, tingnan po ninyo. So, it's the command of God na ang salita ng Diyos, mga kapatid, ay nandun po kasama ng buhay natin. Sabi ni Lord, be strong and courageous. No? Magpalakas kayo. Huwag kayong matakot. Do not be afraid. Do not be discouraged. Kaya kung merong nadi-discourage yan, kapatid, no? Kinakailangan magpalakas po tayo. Kinakailangan tumayo po tayo sa ating pananalig, pananampalataya sa Panginoon. Remember, sabi ni Lord, for the Lord your God will be with you wherever you go. Dahil ang Diyos po ay hindi Kanya iiwanan. Kasama po natin ang Panginoon. Saan man tayo mapadpad, kahit na nandyan kayo sa loob, mga kapatid, kasama po ninyo ang Panginoon. Dahil kung kasama po natin ang Panginoon, hindi po tayo matatakot, hindi po tayo madi-discourage, kundi makikita po natin ang kapangyarihan ng Panginoon. Kaya sabi niya doon,
ang salita ng Diyos. Sundin natin ang salita ng Panginoon dahil tunay at totoo, makapangyarihan po ang salita ng Diyos. Okay? Another po na gagawin natin para maipakita natin that we rely our life on God is that by praying, panalangin. Prayer is very powerful. Makapangyarihan po ang panalangin, mga kapatid. Colossians 4 verse 2. Okay, tingnan natin in Colossians 4 verse 2. Sabi po doon, sa Colossians 4 verse 2, devote yourselves to prayer, being watchful and thankful. So, i-devote po natin, yung prayer life po natin, ayusin po natin. Mga kapatid, be a man and woman of prayer. Makapangyarihan po ang panalangin. Kaya, anuman po yung kahilingan natin, sige, makipag-usap po tayo sa Panginoon. Paano ba tayo nakikipag-usap sa Panginoon? Through prayer. Because prayer means communication with God. Pakikipag-usap. Kaya kung marunong kang makipag-usap dyan sa katabi mo, sa kapwa mo tao, marunong ka ring manalangin. Dahil ang prayer, tayo po ay nakikipag-usap sa Panginoon. Makapangyarihan po ang panalangin, mga kapatid. Kaya, pag tayo ay nananalangin, sinasabi natin na, Lord, wala akong magagawa sa mundong ito, pero ikaw na Diyos, ikaw ay makapangyarihan at meron kang gagawin sa buhay ko. So, ganun po yung gagawin natin, mga kapatid, para maipakita po natin that we rely on God. Sabi natin kanina, by seeking God, by trusting God, by allowing God's will in our life, by obeying God, and by prayer. Balikan po natin yung ating text kanina. And 2 Chronicles chapter 16 verses 12 to 13. Dito po tayo magtatapos sa verses na ito. Tingnan po natin ang nangyari po kay King Asa. In the 39th year of his reign, Asa was afflicted with disease in his feet. Nagkasakit si King Asa. Though his disease was severe, even in his illness, he did not seek help from the Lord, but only from the physicians. Oh, naging matigas po ang puso po ni King Asa. Dati siya ay nananalig sa Panginoon, pero dumating sa puntos na nung hindi na po siya nagtiwala sa Diyos, ano ang nangyari sa kanya? No? Ayan, nagkaroon siya ng sakit. Kaya alam po ninyo, mga kapatid, actually po, ang pangalang Asa, A-S-A, Asa, ang ibig sabihin ay physicians. So tingnan po ninyo, yung meaning ng kanyang pangalan, andyan o. Hindi siya nagtiwala sa Diyos, kundi nagtiwala siya sa physician, sa doktor. So nagpapatunay lamang po na wala tayong magagawa kung hindi po tayo nagtitiwala o nagdidepend, nagre-rely sa Panginoon. Verse 13, sabi diyan. In verse 13, then in the 41st year of his reign, Asa died and rested with his ancestors. So ibig sabihin, mga kapatid, no, pag hindi po tayo nagtitiwala sa Panginoon, ang resulta po, kamatayan. Physical death and spiritual death ang nangyayari po kay King Asa. Namatay siya dahil, sabi niya, nagkasakit. Pero hindi lamang po physical na kamatayan, but even spiritual na kamatayan. Bakit? Kasi naputol ang relasyon niya sa Diyos. Hindi siya nagtiwala sa Diyos. Kaya mga kapatid, ngayon at isinali po natin ang Diyos sa buhay natin, hayaan po natin na ang Diyos na lumalang ng langit at lupa
ang Diyos na pinaglilingkuran natin ngayon, ang Diyos na tinanggap natin sa ating puso, hayaan po natin na siya ang patuloy na maghari sa buhay natin hanggang sa huling hininga ng buhay po natin sa mundong ito, upang hindi po tayo magaya kay King Asa na namatay siya physically, even spiritually. Na ang mararanasan lamang po natin ay ang kamatayang physically, pero ang spiritual life po natin, makakapiling po natin ang Diyos dahil ang pangako niya, buhay na walang hanggan, eternal life. Dahil pagkapiling po natin ang Diyos, alam po ninyo mga kapatid, buhay na walang hanggan ang pangako ng Panginoon sa bawat isa sa atin. So it's my encouragement to all of us, kapatid, mag-rely po tayo sa Panginoon. Habang tayo po ay may hininga, may buhay sa mundong ito, ipagkatiwala po natin sa Kanya. So diyan po nagtatapos ang aking mensahe at samahan po ninyo ako sa panalangin. Panginoon, salamat sa iyong banal na salita. Alam mo po, Panginoon, ang sitwasyon, ang kalagayan ng iyong mga anak. Alam mo ang kanilang buhay. Alam mo ang nangyayari sa kanila, Panginoon. Lord, dalangin ko na ang bawat isa nandun po sana, Panginoon, na patuloy na mag-depend sa iyo, O God. Patuloy na magtiwala sa iyo, O God. Makita po nila sa kanilang buhay na wala silang magagawa kung wala ka na naghahari sa kanilang buhay, Lord. Panginoon, ang iyong awa at habag ay ibigay mo sa bawat isa. Tulungan mo sila, Panginoon. Huwag mo po silang pababayaan. Gabayan mo ang bawat isa, palaguin at patatagin sa kanilang pananalig at pananampalataya sa iyo. Maraming salamat, O Diyos. At itong aking panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless you.